Parang katulad po nung temptation ni Satan kay Jesus. Nung sinabi niyang ni Satan, mahulog ka dyan, magpatihulog ka dyan sapagkat sasaluhin ka ng mga anghel. Yun ang kalooban ng Panginoon eh. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Magpatihulog ka dyan. At sa kanila po, sa mga Hudyo, meron po silang kasulatan o meron pong tradisyon na nagsasabi na yung Mesiyas ay gagawin po ito. At marami ang makakakita at yun na yung pagkakataon nasasambihan nila siya at i-acknowledge na siya nga ang Mesiyas. Hindi na siya kailangang mamatay sa krus. Kailangan na lamang magpatihulog siya, makita ng mga tao na sasaluhin siya ng mga anghel, at yung mga tao ngayon, sasambay na siya. End of story. No more cross. Wala nang krus. Hindi mo na kailangan gawin yun. Yun ang temptation ni Satan kay Christ. You take the shortcut. Don't go to the cross. Do it your own way. Yan naman ang kalooban ng Diyos. Kung ginawa po ng Panginoong Hesus yun, delikado po tayo. If Christ gave in to that temptation, wala pong kaligtasan. Totoo po na kalooban ng Panginoon na hindi masaktan ng Panginoon, pero may kalooban pa rin po siyang naninibago. At sabi ng Panginoong Hesus, I came to do the will of the Father. Tayo po, do we really want to do the will of the Father? Talagang nga bang sinasabi natin na naniniwala tayo na ang Diyos alam niya ang lahat at magpapasakop tayo at maghihintay sa Kanya as disciples of Christ, as God's children, as God's committed disciples? Are we living, namumuhay po ba tayo ng sa dalawang kaparaanan? Are we saying things that we don't do, that we are not doing? May sinasabi ba tayo patungkol sa Diyos na pag dumating na yung pagsubok, hindi po natin ginagawa? Nagpapatunay po yun that we do not really trust the Lord. Abraham and Sarah nakikita natin that they don't really trust the Lord. Isang very interesting pa pong bagay. Si Abraham, when he was in Egypt, he did not trust the Lord to protect him. He gave Sarai to Pharaoh to become Pharaoh's wife. Dito po, Sarai showed that he does not trust the Lord, that he gave her maid, who is also an Egyptian, to Abraham to be his wife. Siguro si Abraham noong si Sarai nandoon sa piling ni Paraon, nag-iisip din siya, ano kayang ginagawa ngayon ni Sarai? Mas may bigat ko ito, yung babae, binigay niya yung maid niya kay Abraham. Dahil po dito sa buhay nila, naipakita po nila that sometimes the man of faith, Abraham, has no faith in God. Kaya tama po yung sabi ni Dennis nung nakaraan, we are imperfect. Kaya hindi po dapat yung mga tao sa Bible ang ina-highlight natin, kundi po ang Diyos. At dito, kitang-kita po ng Diyos ito. Dapat sana, kung ako ang Diyos, buti na lang hindi po ako ang Diyos, parusa agad, di ba? Parusa agad. But God is gracious. God is gracious to Abraham and to Sarah. Bakit po? Chapter 17, verse 1. Now when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
Yun nung nasa Book of Psalms na sabi, as far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. And God will no longer remember our sins. At dito, hindi po diniin ng Panginoon si Abraham, tignan mo itong ginawa mo. Tignan mo ngayon itong ginawa mo. Hindi po idiniin ng Diyos si Abraham. But God let Abraham suffer the consequence of what he did. Hinayaan din ng Panginoon si Abraham na maranasan niya yung consequence. Pero, hindi po natin mababasa dito na sinumbatan ng Diyos si Abraham. Yun po ang ating Diyos. That is how God is gracious and patient with Abraham and Sarah. He is very patient with them, and time again, mauulit po ito si Abimelech. Kay Isaac, mauulit din po ito na yung kanyang asawa, kakayaan din po niya na kunin ng iba. But God is very patient. Kaya po sa Genesis, the emphasis is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, of Israel. The emphasis is on God. And all throughout the Bible, the emphasis is on God. Ang Diyos na nagligtas sa kanila is a God who is patient, a God who is gracious, a God who is working in their lives. Yun po ang ating Diyos. Kung minsan, titignan natin ang ating sarili. Panginoon, bakit ako pa? Si Abraham, bakit siya pa ang gagamitin ng Diyos? Ito na nga ang ugali nilang mag-asawa. They do not trust God. And yet, God is gracious with them. Tayo po, sino po ba makapagsasabi rito na sa panahon na siya ay naging mananampalataya sa Panginoon, consistent ang buhay niya? Hindi po tayo consistent. Pero ang Diyos consistent sa pag-ibig niya at sa biyaya niya sa atin. Ganun po ang ating Diyos. Hindi po niya agad sila pinarusahan, kundi hinuhubog po sila. Tayo ganun din po. Hinuhubog po tayo sa mga problema, sa mga oras ng kagipitan, hinuhubog po tayo ng Panginoon. Dapat po sana si Abraham, nung siya po ay nagsuggest si Sarah sa kanya, dapat po hindi niya in-encourage at nag-pray siya sa Panginoon. Ngayon po ang nangyari, ito po ang naging consequence sa kanila. Nabuntis po si Hagar, at dahil sa siya ay nasa estado na rin po ng pagiging asawa ni Abraham, dahil sa kanya, sa isip na rin niya, matutupad ang pangako kay Abraham, mababa na ang tingin niya kay Sarah. Minamaliit na niya. At may paraan daw po, sabi po nung isang aklat na nabasa ko, meron daw paraan ng babae para ipakita sa kapwa babae na hindi ko po alam kung paano kasi hindi ako babae, no? Pero sa tingin lang daw alam mo na minamalit ka. At ganun po ang nangyari dito. Dinidespise na niya, in her sight, sabi doon, in her sight, dinidespise na niya si Sarah ni Hagar. Bakit po? Dahil sa siya, tingnan niyo po na dapat iginalang nila. Hindi nila iginalang si Hagar. Actually po, hindi nga nila tinawag si Hagar sa kanyang pangalan. Ang tinawag sa kanya ni Sarai at ni Abraham ay, your servant. That servant. Hindi man lang nila tinawag na Hagar. Mababa po ang tingin nila. Talaga pong ginamit lang nila si Hagar. Parang hindi nila itinuring na tao, kundi isang gamit. Kung minsan yun pong tao na lumalayo sa kalooban ng Panginoon, nang gagamit po sila ng tao.